Have you ever gone windsurfing? Napasinghap si Rona nang marinig niya ang tinig ni Kin. Nasa kusina siya noon at nagtitimpla ng kape. Parang kinapos siya bigla ng hininga. Bumaling siya rito. Napakasimple ng suot ni Kin. Sandong asul na may katernong board shorts. Pero parang isa itong katakam-takam na pagkain sa paningin niya. Mukhang kaliligo lang nito dahil basa pa ang buhok nito. Nakalanghap din niya ang amoy nito, ng sabon nito at nagninamit nito. Nag-ahit din yata ito dahil ang linis-linis sa mukha nito. Fresh and yummy, iyon ang pwedeng ipang-describe dito. Umiling siya. Madalas lang siyang makakita ng ganoon sa palabas. Wanna try it? Sus, tinatanong mo pa ako, alam mo namang game akong subukan ng lahat. Aniya. Oo nga pala. Ngumiti ito at parang nalaglag bigla sa sahig ang puso niya. Pulutin mo na agad, baka matapakan pa. Wala ka namang mapapala kahit pati atay mo ay malaglag sa sahig. Take ng isang yan. Rona, I just want to say, Kin. Naputol ang sasabihin nito nang marinig ang pagtawag ng pangalan nito. Isang pupungas-pungas na si Trisha ang tumawag dito at pumasok sa kusina. Namputya talaga. Bagong gising na't lahat maganda pa rin. Himutok niya. Mula nang halikan siya ni Kin ay natagpuan niyang ikinukumpara niya ang sarili kay Trisha at isa lang ang konklusyong narating niya. Siraulo lang ang lalaki kung ipagpapalit nito sa kanya ang napakagandang nobya nito. Hindi na rin naman ito nagtangkang maglalapit pa sa kanya mula nang pasimple niya itong iwasan. Patunay lang siguro iyon na pinili na nitong magpakatino. Kaya hindi na siya dapat umeksena pa. Dinampot niya ang tasa ng kape na tinitimpla niya. Saka niya iniwanan na ang dalawa. Halatang mahusay sa maraming water sports si Trisha, kasama ng windsurfing, samantalang si Rona ay ilang beses nang nahulog sa tubig, pero hindi pa rin niya magamay-gamay ang dapat gawin. Pas muna ako, aniya nang mapagod siya. Mamaya uli, mag-iipon muna ako ng lakas at tapang ng apog. If you say so, iniwan muna siya ni Carl na umalalay sa kanya. Nagpunta siya sa ilalim ng kubol at kumuha ng juice mula sa cooler. Naupo siya sa gilid, saka tinanaw mga kasama niyang nagkakatuwaan sa karagatan. Maya-maya ay nagpunta sa baybayin si Kin. Tumuloy ito sa kubol at kagaya niya, kumuha ito ng juice. Oh, ano na? Tanong nito sa kanya. Pahinga muna, nakakota na ako sa pagkakalaglag eh. Napailing ito. Ikaw talaga, kahit kailan puro biro. Kayang-kaya mo yan. Mamaya mag-scuba diving naman tayo ha. Natawa siya. Oo, kayang-kaya ko rin yun. Ganti niya. Pinilit niyang alisin ang tingin dito. Naka-board shorts uli ito, pero sa pagkakataong iyon ay wala itong pang-itaas, kaya gusto na namang magpista ng mga mata niya sa katawan nito. Hey! Kinalabit siya nito. Tila may sasabihin, pero hindi niya nagawang tumugon. Dahil sa pagdikit ng kamay nito sa kanya, ay may nakita siyang pangitain. Si Trisha ang tampok doon. Ilang sandali lang ang nakalipas ay nakarinig sila ng pagtawag. Nang tanawin nila iyon, ay nakita niyang sa halip na nakasakay sa board si Carl ay nasa tubig ito. Kumaway ito sa kanila. Hindi ko makita si Trisha! Sigaw nito. What? Napatayo agad si Kin. Sa pagmamadali nito ay nasagi siya nito. Teka! Hinagip niya ang braso nito. Kulang na lang ay maglambitin siya roon para pigilan nito. Sa muling pagdait nito sa kanya ay malinaw niyang nakita sa isip niya ang sasapitin nito. Sarado ang mga mata nito habang may gumagawa ng CPR dito. Pero base sa itsura nito ay mukhang hindi na ito babalikan ng ulirat kahit kailan. No! Sigaw niya para palisin ang pangitain. Lumilinga-linga siya. Hinahanap ang lifeguard. Nakita niya na tumakbo na ito papunta sa tubig. Ano ka ba? Trisha needs help. Napumigla si Kin. Let go, utos nito.
Papunta na yung lifeguard. Saad niya. Hayaan mo na siya. I just can't stay here and do nothing. Let go. Umaangil na ito, saka malakas na pumalapag. Dapat nga siguro niyang bitawan ito, pero halos natitiyak niya na kapag ginawa niya iyon ay para na rin niyang hinayaang suungin nito ang kamatayan. Kin, wag. Hayaan mo na lang sila. Mapapahama ka. Tinangka niyang magpaliwanag. Are you out of your mind? Gusto mong pabayaan ko na lang si Trisha? Pero, let go. Nakawala ito pero hinabol pa rin niya ito. Dinamban nito ito at sumasad sila pareho sa buhanginan. Pinasama ako ni Lola Lucy para iligtas ka kaya… Stop it! Hinapit nito ang magkabilang balikat niya at niyugyog iyon ng malakas. Stop it! Ulit nito at pagkatapos siyang pakawalan ay bumangon ito at tumakbo na papunta sa karagatan. Hindi na niya ito naabutan. Mabilis itong nakapag-dive sa tubig nang hanggang baywang na nito iyon. Ilang sandali pa ay narating na nito ang kinaroroonan kanina ni Carl. Kahit ang lalaki ay hindi na makita. Hindi na nag-aksaya ng sandali si Rona. Tinakbo niya ang kubol kung saan nila ipinatong ang mga gamit nila. Sa unang cellphone na nahagip niya ay pinindot niya ang numero na ibinigay sa kanila bago sila tumuloy sa isla. Doon daw sila tatawag kung may kailangan sila, pati na kung may emergency. Malamang na nakapagradyo na ang lifeguard pero gusto niyang makasiguro. Nagmamadali niyang inilahad ang nangyari. Pagkatapos siyang humingi ng saklolo ay tumakbo uli siya patungo sa dalampasigan. Marunong siyang lumangoy pero hindi siya ganon kahusay kaya hindi niya mawari kung dapat ba siyang sumama sa mga naghahanap kay Trisha. Mamaya niyan ay makakadagdag pa siya ng problema. Tinanaw na lang niya si Kin. Panay ang sisid nito. Umaahon-ahon lang ito sandali para kumuha ng hangin kapag kuwaning nagdadive uli ito. Tuwing lumulusong ito sa ilalim ay nagpipigil niya ang hininga niya habang hinihintay niyang muling lumitaw ang ulo nito. Minuto lang siguro ang lumipas bago dumating ang saklolo galing ng kabilang isla pero pakiramdam niya ay napakatagal na ng mga iyon. Agad na nagmaniobra ang speedboat papunta sa lugar na kinaroroonan ni Kin. Ilang kalalakihan ang nagsitwalunan sa tubig para tumulong sa paghahanap kay Trisha. Panalangin niya ay mahanap na sana agad ng mga ito ang dalaga. Isa pa niyang panalangin ay sana kahit sa pagkakataong iyon lang ay pumalya ang kanyang pangitain. Natutop niya ang dibdib niya nang makita niyang tila nahihirapang lumangoy si Kin at parang hindi iyon napapansin ng ibang mga nasa tubig. Nagsisigaw siya na sinasabayan niya ng pagtalon-talon habang itinuturo niya ang kinaroroonan nito. Mabuti na lang at naintindihan naman yata na nakakita sa kanya kung anong tinutukoy niya. May lumangoy agad patungo sa direksyon ni Kin. No! No! Nagpapalag ito nang iakyat ito sa speedboat. Akay-akay ito ng isa sa mga lalaking dumalo sa kanila. I need to go back. You need all the help you can get in finding Trisha. Ani ni Kin. Kami na ang bahalang maghanap, sir. Anang lalaki. Nagka-cramps kayo. Mahirap yun. Baka pati kayo'y mapahamak. I can take care of myself. Giit ni Kin. Hindi ko kayo mapapayagan na ilagay sa peligro sa sarili nyo. Huwag kayo mag-alala. Gagawin namin ang lahat para mahanap ang girlfriend nyo. Sumalubong siya rito. Kin, makinig ka sa kanya. Dapat ay… You! Matalim na tingin ang itinoon nito sa kanya. Kung hindi mo ko pinigilan, baka naabutan ko pa si Trisha bago siya natangay papunta sa kung malayo. Halatang galit na galit ito sa kanya. Nandito ang lahat ng karapatan para magalit sa kanya. Gusto lang naman niya itong iligtas pero siguro nga ay hindi nito naiintindihan iyon. Kaya niyang unawain at dahil doon kaya hindi na lang niya pinansin ang sakit na katulad ng isang punyal na tumarak sa dibdib niya. Mahahanap nila si Trisha. Huwag kang mag-alala. Tangkang pag-alon niya rito. Jeez! Bulalas nito.
Saka marahas na isinukulay ang mga daliri sa buhok. Halatang aburidong-aburido ito. Where did you get the right to stop me from doing the right thing, ha? Kin, kasi para sa kaligtasan mo rin. Kaligtasan ko yun, hindi sa'yo. Banat nito. Sir, kalma lang, sabi ng lalaking umasista rito. Mahahanap natin ang kasama nyo. I sure hope you do. Please make sure you do. Gagawin namin ang lahat. Kung ganun, ano pang ginagawa mo rito? Hindi ba dapat ay tumutulong ka na sa mga kasamahan mo? Kailangan ko munang tiyakin na okay na kayo at tumingin ng lalaki sa kanya. Hindi ako babalik sa tubig, sambit ni Kin. I promise, hindi ako magpupumilit. Just go and find Trisha. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may masamang nangyari sa kanya. At base sa ting ipinukol nito sa kanya, tiyak na lalong hindi siya mapapatawad nito. Okay sir, umalis na ang lalaki. Tahimik at malungkot ang lahat. Gabi na, kaya kinailangan nilang itigil ang paghahanap kay Trisha. Sa katunayan, kahit wala ng liwanag ay tinuloy pa rin nila ang paghahanap kay Trisha. Pero nang lumaki na ang mga alon, ay saka nagpa siyang team leader na ipagpabukas na uli ang paghahanap. Si Carl ay agad namang natagpuan ng miyembro ng rescue team na dumalo sa kanila. Nakakapit ito sa isang bato dahil napagod na raw ito. Halos walang nakakain sa kanila. Si Kinay walang imik pero para kay Rona ay mas gugustuhin pa niya ang sinisanghalan siya nito kaysa yung napakalamig ng trato nito sa kanya. Mukhang niya ayaw nga nitong i-acknowledge ang presensya niya. Persona non grata, iyon yata ang terminong babagay sa trato nito sa kanya. At masakit yun para sa kanya. Sobra. Lalo pa at naamin na niya sa sarili na may pagtingin siya rito. Kaya niyang tanggapin na hindi ito pwedeng mapaka sa kanya dahil may nobya ito pero iyong magalit ito sa kanya. Sobrang hirap. Tumuloy na siya sa kwarto niya pero hindi para matulog. Malamang nga na hindi siya makatulog dahil napakaligalig ng kalooban niya. Masyadong napakawindang ang mga pangyayari. Mangangailangan nga siguro siyang sumailalim sa stress debriefing pagbalik niya sa syudad. Gusto lang naman niyang iligtas si Kin kaya pinigilan niya ito. Iyon ang rason kung bakit pinasama siya ni Lola Lucy sa bakasyon na iyon. Pero hindi rin niya maiwasang makonsensya. Inigligtas niya ito dahil lang sa utos ni Lola Lucy or did she want to keep him safe because of her feelings for him? Masaba pa kung both. Kahit ano pang dahilan, iisa pa rin lang ang resulta. Galit sa kanyang lalaki. Kung dati halos imposibleng suklian nito ang nadarama niya, ngayon ay imposible na. At bakit ba yun pang iniisip niya, gayong napahamak ang isa nilalang sa kagagawa niya? Isinubsob ni Rona ang mukha niya sa mga palad niya. Gusto niyang umiyak pero parang barado ang tear ducts niya. Hindi ko gustong ipahamak ka. Maniwala ka. Kinausap niya sa isip na si Trisha. Sorry. Kung paano siya nakatulog, hindi na niya alam. Basta nang sumunod niyang pagdilat ay maliwanag na ang paligid. Nabulabog din siya sa malakas na mga tinig na mula sa labas ng kwarto. Pupungas-pungas siya lang lumabas. They found her! Panay ang sigaw ni Carl. Hawak nito ang telepono nito. They have? How is she? Mababakas ang matinding pag-aalala sa tinig ni Kin na kagaya niya ay humahangos palabas ng kwarto nito. She's suffering from hyperthermia and she has some cuts and bruises but she's okay. Thank God. Usal ni Kin. Nasaan siya? Nasa klinik ng mga main resort. Hindi naman daw siya kailangan pang i-hospitalize. Let's go then. Nagmamadali si Kin. Tulog si Trisha nang dumating sila sa klinik. Ganun pa man ay nagpumilit si Kin na silipin ito. Ilang minuto rin itong natagal sa kwartong nasa loob ng klinika. Sila ni Carly naiwan sa waiting area. It wasn't your fault. Inabot ni Carl ang kamay niya.
Nahalata siguro nito na napakalungkot niya. Hindi nga ba? Tanong niya. Nabanggit na niya rito ang tungkol sa pagpipigil niya kay Kin sa nasapigan niyang si Trisha. Of course it's not. Malay mo ba, kung hinayaan mo si Kin, baka napahamak nga siya. At least sa nangyari ngayon, walang kinailangang magbuwis ng buhay. Okay naman si Trisha, so don't beat yourself up about it. Mabuti pa ito, naiintindihan siya. Si Kin ay mukhang galit pa rin sa kanya kahit nalaman nito na mabuti na ang lagay ng nobya nito. Sobrang natakot siguro siya na mawala sa kanya si Trisha. Naggumit sa isip niya ang masakit na ideya ngayon. Ni hindi na nga niya binigyan ng malalim na kahulugan ng ilang sweet moments na namagitan sa kanila. Pwede namang natukso lang ito. O kaya, sige, magfi-feeling mahaba ang hair na siya. Kakadalawang isip nito. Pero nang muntik nang mawala rito ang girlfriend nito, ay malamang na narealize nito ng bonggang-bongga kung gaano yun kahalaga rito. Naiintindihan niya yon. Human nature yon, wika nga. So ngayon, ano ka na? Ngayon ay dapat na siguro siyang mawala sa eksena. Tapos na rin naman ang misyon niya. Nagawa niyang iligtas si Kin sa kapahamakan at iyon lang ang pakay niya kaya siya napasama roon. Engot lang siya kaya nagduro siya sa ngayon. Engot siyang nagpadala sa damdamin nito. Tumayo na siya. Oh, bakit? Tanong ni Carl. Alis na ako. Ano? Teka. Alam mo naman ang dahilan kung bakit pinasama ako sa isla, hindi ba? Nagawa ko na yon, kaya alis na ako. Hintayin mo na lang lumabas si Kin. Hindi na ako gusto pang makita ni Kin. Sige ha. Hindi ko rin naman matatanim na makita pa siya. It hurts. Pinilit na lang niyang magbiro sa isip niya para maibsan kahit katiting ang sakit na nararamdaman niya. Nice meeting you, sabi niya kay Carl. Sa kanya ito iniwan. Uy, tinawag siya nito pero hindi na niya ito pinansin. Mula sa main resort ay madali nang makakabalik sa kabihasnan. Kinausap niya ang front desk ng hotel para magpahatid sa airport. Tiyempong paalis na ang service kaya nakasabay na siya roon. At dito na po nagtatapos ang part 9 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod pang mga kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe!